Premier Boulder po, narito muli. Kayo po, tatanungin ko, payag po ba kayong buwagin na ang Senado at ang Kongreso? Kung ako po ang tatanungin, pabor po ako dyan. Gumawa ng nationwide referendum na buwagin na ang Senado at Kongreso. Yan din ang panawagan ni Senador Robin Padilla dahil nga sa maanumalyang flood control, ano, na hindi raw napupunta raw sa ibang direksyon. Ito, ito po ang balita. Umani ng atensyon ang matinding pahayag ng isang senador sa gitna ng mainit na bangayan sa Kongreso, ha? Kaugnay ng issue ng flood control projects. Isarado na ang Kamara at Senado. Ayon po yan kay Senador Robin Padilla. Nanawagan si Senador Robin Padilla na isara na umano ang Kamara at Senado dahil sa anyay kaguluhan, pamumulitika at paglihis ng issue sa investigasyon ng manumalyang flood control project. Ayon sa senador, nawawala na ang tamang direksyon ang diskurso ng Kongreso dahil sa pagpapakitang gilas, ambisyon at pagtatanggol ng pansariling interes imbes na tutukan ang isyong direktang apektado ang taong bayan. Sa lahat ng mga sinabi ni Robin Padilla, ito po ang nagustuhan ko sa kanya. Ano? Nabuwagin na kasi isa rin po ako sa mga gustong mabuwag na ang Kongreso at Senado at mga Senado. Ha? Mga kababayan, kung ganito ang Kamara at Senado nyo, turuan at pabidahan, isarado na po natin ito para sa katahimikan ng lahat bago pa kami pagsabungin at tuluyan ng maligaw ang issue ng flood control, pahayag ni Padilla. Giit pa niya, paulit-ulit na nauwi sa wala ang mga kontrobersya tulad ng PDAF, DAP at ngayon ang flood control, PDAF, walang nangyayari, DAP, walang nangyayari, flood control, walang nangyayari, ani Padilla. Tinuligsa rin niya ang usapan ng budget insertion at amendments at binanggit ang mga bagong ibinubunyag gaya ng tinaguriang Cabral Files. Ngayon may Cabral Files pa. Unahin nyo na kami. I-abolish parang awa nyo na. Dagdag pa niya. Whew, talagang magulo. Magulo po ang ating politika sa Pilipinas. Ano? Oh? Mga kababayan, kung ganito ang Kamara at Senado nyo, turuan at pabidahan. Isarado na po natin ito para sa katahimikan ng lahat bago pa kami pagsabungin at tuluyan ng mailigaw ang issue ng flood control. Tama, tama. Kailangan ng isarado yan. Matagal nang dapat sinasarado yan dahil nga ginagawang taguan ng mga korap na politiko ang Senado at ang Kongreso. Ako, pabor ako dyan. Malamang sa init ng korupsyon ngayon, malamang magtatagumpay yan. Bumalik na tayo sa parliamentary form of government. Ano? Mas mainam pa yon. Dahil kapag ang Prime Minister ang namuno, kapag hindi na siya epektibo, madali siyang mapapalitan. Ganyan po kabilis ang parliamentary form of government. Tingnan nyo sa UK. Oh? Hindi nagtatagal ang Prime Minister doon kung hindi talagang magaling, matalino. Ha? Mayroon nga dyan, umupo isang buwan lang. Wala na dahil wala.
Hindi niya alam ang pinagagawa niya. Oh. Yung babae na sino ba yung babaeng naging prime minister diyan nung nag-resign na si Boris Johnson, 'di ba? Babae ang pumalit, nawala rin. Kagad tapos pumalit yung isang lahing Bombay, si Sunak ba 'yon? Ngayon iba na naman ang ano. Umupo lang siya ng mga isang taon at mahigit yata yung lahing Indiano. Tapos napalitan na naman. Ganun po kabilis ang pagpapalit sa parliamentary form of government. Hindi kagaya dito sa atin. Yun po kasing ating konstitusyon, kinopya yung konstitusyon ng ano may hawig doon sa konstitusyon ng US. Kaya nga po napakagulo. Napakagulo talaga. Buti sila doon, federalism sila doon. Tayo, nako, nakaka nakakainis ang ating konstitusyon kung sa bagay. Ay kung tutuusin, babasahin niyo po. Ang Senado, ang lower at saka upper house, ginagawang taguan ng mga magnanakaw na dinastiya, magnanakaw na politiko. Kailangan na pong buwagin yan. Ha? Sa gitna ng patuloy na krisis ng flood control project na nagpapakita ng malalim na korupsyon at kakulangan sa totoong aksyon para sa mamamayan, ang matinding pahayag ni Senador Robin Padilla ay naglalahad ng isang matapang na solusyon, ang pagbubuwag ng Senado at Kongreso upang maiwasan ang paulit-ulit na pag-abuso sa pondo at pagtutuon ng pansin sa personal na interes. Marami kasing mga senador at kongresista na personal lamang talaga ang interes nila. Taliwas sa kanyang panawagan na isara ang dalawang kapulungan para sa katarungan. Ang pagiging sang-ayon sa pagbuwag na ito ay makatwiran dahil ang mga institusyon ito ay madalas na nagiging daan para sa budget insertion, amendments at Cabral files na nagriresulta ng malawakang nawawalang DAP at iba pang pondo na dapat para sa flood control at iba pang pangunahing serbisyo. Sa halip na magpatuloy ang ganitong sistema na nagpapahirap sa ordinaryong Pilipino, dapat magsagawa ng isang nationwide referendum sa ilalim ng Republic Act number 6735 o the Initiative and Referendum Act upang direktang tanungin ang taong bayan kung dapat nang buwagin ang Senado at Kongreso at palitan ng isang mas simple at accountable na istruktura tulad ng unicameral parliament o direktang citizen-led government. Ito ay magiging hakbang tungo sa tunay na reforma na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan at maiwasan ang paulit-ulit na kaibiguan ng mga politiko. Ang pagbubuwag sa pamamagitan ng referendum ay hindi lamang katugma sa demokrasya, kundi kinakailangan upang muling buhayin ang tiwala sa gobyerno at unahin ang kapakanan ng lahat. Okay. Huwag niyo pong kalimutang like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga nanonood po ng Facebook, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Salamat po.